Gandang tanong yan. Sinabi ko nga naman, di ba, na kailangan smart yung goals mo. Pero bakit pag nag-end state, ano ba talaga? Realistic ba talaga? O yung talagang hindi realistic? Okay, so ang pinakasagot dyan is eto. Pag sinabi kasing end state, mapupunta ka sa state na lahat ng pangarap mo nakuha mo na. Ibig sabihin nun, kailangan yung ini-end state mo is mafe-feel ng katawan mo. Hindi lang siya basta, okay, kita ko 5 million pesos a month. Hindi. Kailangan yung sobrang ma-excite ka talaga. Kasi naniniwala ko na pag nag-end state ka, na hindi mo siya nararamdaman, hindi ka ganun ka-excited, therefore, hindi talaga gagalaw yung katawan mo. Ang reason kasi ng end state, well, in my opinion, is visualize mo siya. So ngayon, yung subconscious mo, na-identify niya na yun talaga yung state mo dapat ngayon. And then from there, na-energize yung buong katawan mo, yung buong pagkatao mo, na dapat dun talaga tayo. Bakit? Kasi yung brains natin wired siya para mag-survive tayo. So ngayon, pag hindi tayo nag-end state, yung end state natin is yung ngayon lang talaga. Or baka puro fear or what not. So kung anong nangyari, pupunta yung brain natin doon sa new identity na yun. Pag sinabi ng brain natin na, ito pala talaga dapat si Job Zamora. Dapat pala kumikita siya ng 5. Mali tayo ngayon eh. Hindi pala pwedeng 100k lang kinikita na. Hindi pala pwedeng 50k lang. Dapat pala 5k. So, ang mangyayari yung brain natin, biglang mapupunta, magkakaroon ng urgency. And then, syempre, from there, lahat ng emotions, mafe-feel natin. And then, syempre, kung maganda yung alignment ng brain natin and then ng emotions natin, ang mangyayari yung actions natin, gagalaw at gagalaw na hindi mo kailangan ng motivation. Hindi mo kailangan ng outside motivation. Kaya, di ba, mga malulupit na mga forex traders, malulupit na entrepreneurs, kahit na sunod-sunod yung mga talo, kahit baon sa utang, kahit na sunod-sunod yung nagsasarang business, hindi pa rin sila tumitigil kasi meron silang nakikita na hindi nakikita ng iba. So, to answer your question, pag smart goals, sabi doon realistic, okay, kasi gumagawa ka nga naman ng goals mo for the year or what not. Pero pag end state, ibang level siya. Hindi siya dito sa dimension na to. Okay? So, sa SMART goals kasi, pag nag-set ako ng SMART goals, more on, nandito ako sa mundong to. Okay? Iba kasing end state, ibang dimension yun. So, ngayon, nandito sa SMART goals, lahat ng how. Nasaan na ba ako sa goal ko? On track ba ako? Ano ba yung gagawin ko step by step? Ano ba yung mga metrics para masabi kung papunta ako doon sa long-term goal ko kapag meron akong short-term goal? So, lahat ng technicals. Okay? So, syempre, pwede kang ma-excite doon. Pwedeng, parang meron ka lang data na ginather at para magawa mo lang din siyang guide. So, yung sa SMART goals kasi, more on technicals talaga siya. Sa end state, iba talaga. Wala kang titignan na limit sa sarili mo. Wala kang titignan na timeline. Bakit? Kasi sa universe, wala namang time talaga. Okay, sa ibang dimension, wala talagang time. And ito pa mangyayari. Kapag may in-end state ka na sinabi mo bukas magkakaroon ako ng 5,000 or 10,000, paano kung wala? Anong mangyayari? Baka ma-frustrate ka. Sabihin mo na hindi totoo yung end state. So ngayon, dahil na-frustrate ka, ano nangyari? Wala ka sa end state talaga. So in short, sobrang lalim talaga ng end state. Yung SMART goals, more on technicals, more on how, more on dito talaga yan sa mundo. Dalawa siya. Usually kasi ang goal ng tao is i-control yung fate talaga nila. Yung tinatawag na destiny talaga nila. So ngayon, kung meron ka talagang gusto na kunin at meron kang ini-intend talaga na kunin at meron kang ini-intend na, let's say, Job Zamora 2.0, kailangan mo talaga siyang intentionally i-end state from the start. So, ibig sabihin ba nun yung nasa na ko ngayon, in-end state ko lang dati? Yes. Either unintentional or intentional. Either subconsciously or consciously. Kung nasan ka ngayon, yun yung in-end state mo sa past. So, hindi siya basta-basta talaga na pag ngayon, mas-set mo na, tapos magugulat ka na lang, 5 years from now, okay ka na. Hindi. Yung end state is binabaon talaga yan sa subconscious mo. Kaya kailangan talaga araw-araw to ginagawa until mapunta sa subconscious mo, until hindi mo na kailangan siya intentionally gawin. Well, for me, wala naman talagang advantage or disadvantage na very concrete. Kasi depende yan kung ano talaga yung mag-work sa'yo. Meron kasi ibang tao na sabi nila, shoot for the moon and pag di mo naman naratingin, you will land among the stars. May mga tao na nag-work sa kanila yun. For example, kinikita mo ngayon, 10k a month. The next month, sabi mo 500k a month. From there, 500k,
Since ginol mo yung 500K, naging 30K a month ka, may mga tao na nag-work sa kanila yun. Meron naman tao na frustrate na hindi nila na-hit yung mga unrealistic goals nila. Yung mga, sabi nga ni Grant Cardone, di ba? 10x your goals. Kaya lang, kung isa ka naman sa tao na ganun, na nadidismaya, na na-disappoint pag di na-hit yung exact goals, eh hindi para sa iyo. Para sa iyo pala, yung realistic na goals. So sa buhay, wala talagang tama, wala talagang mali. For example, sa SMART goals ka, mali ka, or nag-instate ka, tama ka, wala talagang ganun. Again, you have to find kung ano talaga yung pinaka nag-work sa'yo. So that's why yung success talaga is all about you discovering yourself. Saan ka magaling? Anong weakness mo? Ano nag-work sa'yo? Anong pinakamadali sa'yo? Anong mahirap sa'yo na i-delegate mo? So it's all about knowing thyself. Kunyari, hindi mo pa alam kung ano yung i-end state mo. Ano yung pwede mong gawin in the meantime? So, ang pwede mong gawin is to really stop and assess yourself. Step back and assess talaga. Kasi baka naman, hinahanap mo yung end state mo, pero nasa end state ka na pala. Hindi mo pala kailangan hanapin siya. Masaya ka naman pala, comfortable ka pala. So, that's why hindi mo kailangan problemahin to, end state. So, if yung tanong mo is if hindi mo alam kung saan mo talaga gusto pumunta, may dalawang choice dyan. Number one choice is, madalas ko sinasabi sa channel na to, baka hindi ka pa nagtatry enough para makita mo kung ano talaga yung pinakagusto mong gawin sa buhay mo. And number two, baka naman nasa harap mo lang siya, nasa loob mo lang siya, hindi mo lang siya mapansin kasi ang dami mga distraction or baka meron pang hindi nag-a-align sa'yo or baka may kailangan ka munang alisin, may kailangan kang i-release para mas makita mo yung sarili mo. Pwedeng masyado mo lang siyang iniisip eh. Mali mo kasi subconsciously, nasa end state ka na talaga. Mali mo, yan talaga yung purpose mo sa buhay. Kasi wala namang mali kung mag-settle ka. Kasi sinasabi na, do not settle for less. Kailangan 10 million, kailangan 20 million, kailangan 30 million, kailangan always be growing. Pero yung ba talaga yung gusto mo? Doon ka ba talaga nabubuhay? O baka doon ka lang din nabuburnout? Baka naman ngayon, masaya ka na lang gumigising, ginagawa mo yung work mo, masaya ka sa mga friends mo, sa relationships mo, wala ka na ibang hinahangad. Kumbaga, yun naman yung pinaka-inaasam-asam ng lahat. Yung mga taong gusto maging kontento, gusto maging satisfied kasi feeling nila kulang sila. Pero kasi may polarity dyan eh. May mga tao na kontento, may mga tao na hindi. Yung mga hindi, naghahangad talaga sila ng mga goals nila, dire-diretso sila, nag-work sila, and hinahanap talaga nila kung paano nila makuha yung mga goals nila. Yung mga nandito naman sa kabilang side, na sinasabi na satisfied sila, kontento sila, sila naman yung tatanong, ano pa ba yung kailangan ko? Okay naman na ako. Ano pa ba yung kailangan kong gawin? Bakit sila may ginagawa, ako wala? So may dalawang side talaga dyan. Okay. So, ikaw bahala kung saan mo makikita yung balance niyan dalawa. So, pwede mong laruin, left and right, na minsan gagawa ka ng mga goals mo or gagawa ka ng way para mapunta ka ulit dito sa impyerno. Kasi feeling mo like kang nasa langit. So, ikaw lang talaga makakapagsabi kung ano yung balance niyan. Pero ang good news, kung nakita mo naman yung dalawang yan, mas madali mo nang malaman kung ano talaga yung nasa gitna. Ano yung nasa gitna ng, yes, meron akong goal, dire-diretso, etc. Pero, at the same time, satisfied naman ako, okay naman ako, content naman ako. Masasabi ko talagang sure ako nasa end state ako ngayon. Yung nasan ako ngayon, in-end state ko to dati, sobrang sigurado ako. Okay? And masasabi ko rin sa sarili ko na paano nangyari lahat to? Kasi yung sinasabi natin sa end state, huwag mo isipin kung paano. Basta i-end state mo. So ngayon, nung nandito na ako ngayon, tama nga naman yung sinabi niya. Ang dami kong inisip na how, ang dami kong inisip na kung ano-ano. Pero hindi naman lahat yun nangyari talaga. Nagulat na lang ako, tuloy-tuloy end state. Siyempre, work pa rin naman. And then ngayon, nandito na ako. And hindi ko in-expect na yung road ko papunta dito is less na mahirap. Akala ko sobrang hirap eh. Kasi yung sinasabi sa atin lagi, hard work, kailan mahirap ka, kailan mag-struggle ka para mapunta ka dito. Ay, siguro nga naghihirap ako kasi nabaon ako sa utang. So, di ba? In short, nagulat na lang ako, nandito na ako. Yun din lagi ko sinasabi sa mga students, end state, then from end state, magtutuloy-tuloy work. Then magugulat ka na lang, mayaman ka na. Okay, kasi yung flow talaga niya ng success is hindi siya linear na ganun. Diba? More on, ganun talaga siya. Talagang baba, taas baba, konti baba. And then, biglang, tak, ganun talaga siya. So, syempre, namin ko, may mga times talaga ngayon, nung sa state ko ngayon, na hindi na ako nag-end state kasi feeling ko okay na ako, comfortable na ako in everything. Pero ngayon kasi, meron tayong bagong kinukuha na goal. Hindi na to para sa akin, kundi para sa talaga sa mga students na 30-minute trader. Sobrang na-end state ko na 30-minute trader yung pinakamaging malupit na school sa buong Pilipinas and sa buong mundo. And sobrang dami na nagmimilyon, sobrang dami na
financially free dahil sa The 30-Minute Trader. Pero yun nga, looking back, sinasabi ko na hindi mahirap. Pero kasi, ini-enjoy ko pala yung process. Ini-enjoy ko pala na pinapolish yung mga modules. Ini-enjoy ko pala na tinitrain yung mga coaches. Ini-enjoy ko pala na mapabetter talaga yung experience nila and mapataas talaga yung success rate ng The 30-Minute Trader. So parang hindi ko siya nakitang mahirap kasi nga, nasa end state na pala ako. Kumbaga, hindi ko iniisip na hindi nag-work to, bad trip. Kumbaga, nandun na kasi ako sa end state na alam ko nakasama talaga na hindi lahat ng ginagawa natin maging effective, pero at some point, maging effective talaga siya. Basta ituloy-tuloy ko lang. And tuloy-tuloy lang ako nag-end states. Kaya hindi ako nawawala ng gana, hindi ako na-frustrate. Alam ko, nakasama talaga yun sa laro. So, dito naman sa YouTube, alam naman natin na syempre hindi naman malaking income dito. Actually, mali talaga compared dun sa binibigay mo na effort. Pero kasi yung pinaka-end state ko, again, marami talagang maging financially free sa Pilipinas through Forex trading. Kaya sobrang dami kong ginawa na Forex videos for free. And ang dami rin nagko-comment, nasa YouTube pa lang sila nag-aral pero kumikita na sila. So kung gusto mo mag-aral ng Forex trading, click mo lang isa sa mga videos dito. Kita-kits!